Labag po sa Biblia yon, kapatid. Ang mga lingkod ng Diyos, hindi nabubuhay by chance. Hindi swerte-swerte ang buhay ng lingkod ng Diyos. Meron tayong life pattern na gusto ng Diyos. Sundan natin kung ano yung magiging pamumuhay natin. Hindi ibabatay sa mga pamahiin. Ang batayan ng buhay, yung aral ng Diyos. Doon ka dapat mabuhay. 1:27 ng Filipos. Inyo lamang pamumuhay. Ang maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Yung Ebanghelyo, kapatid, yun ang aral ni Kristo. Doon ka magbabatay ng pamumuhay. Kung papaano ka dapat maghanap buhay. Kung papaano ka dapat kumain. Lahat ng ginagawa ng taong buhay. Kumakain, nagsasalita, nagdadamit na sa Ebanghelyo, lahat yan. Pati nga ang pananamit na sa Ebanghelyo. Lalo na sa babae. Sabi dun sa 2 ng unang Timoteo, ang mga babae gagayak ng mainhin damit to. Pati sa pananamit merong batas ang Diyos sa Ebanghelyo. Pati sa pagkain. Gaya ng sinasabi sa Roma 14, versikulo 23 ang sabi doon, ang nag-aanim lang ang hinahatulan kung kumakain, sapagkat hindi siya kumakain sa pananampalataya. At anumang hindi sa pananampalataya, kaya kasalanan, kaya kapatid. Pagkakakain ka, dapat ayon sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Magdadamit ka, mag-aasawa ka, papalaki ka ng anak dapat ayon sa Ebanghelyo. Yun ang pamumuhay Kristiyano. Bawal sa atin ang maniwala sa pamahiin. Yung sinasabi nila, pag nagwalis ka ng gabi, lalabas ang swerte. Wala naman ikaw mawawala kung maniwala ka. Maraming mawawala. Mawawala ang kaligtasan mo. Kasi hindi ka sumusunod sa Diyos. Basahin natin ang Deuteronomio, Kapitulo 18, versikulo 1. Huwag makakasumpong sa'yo nang sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak, na lalaki o babae, o nanghuhula o nagmamasid, ang mga pamahiin o engkantador o manggagaway. Sapagkat ang sabi sa 2, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito, ay karumaldumal sa Panginoon, karumaldumal sa Diyos. Yung nagpapamahiin, yung nag-eengkantador, yung mga manggagaway ay karumaldumal sa Diyos yan. Bawal ng Diyos yan, tapos sabi pampaswerte raw. Hindi ako naniniwala ron, di totoo yun, kapatid. Kahit magwalis ka sa gabi, pagka may pananampalataya ka sa Diyos, hindi lalabas ang swerte. Ang may kontrol ng bagay ang Diyos nagwalis ka lang Halimbawa, may nabasag na baso sa gabi. Kumalat yung tibo. Huwag kang magwawalis na lalabas ang swerte. Yung mga anak mo magkakasugat, yun maapakan yung tibo. Huwag ka ikaw magbubukas ng payong sa loob ng bahay. Uulan ng alupihan. Naku po, patawarin. Ang bahay ko, kahit magbukas ako rito ng payong, hindi ulan ng alupihan dahil meron kisame. Saan manggagaling ang alupihan? Pero hindi totoo yun. Pag may kasama kang Diyos sa buhay, kapatid. Ang Diyos ang bahala sa'yo. Hindi ka niya papabayaan basta meron kang pananampalataya